ayan, saan dito kami ngayon at magmumukbang. So, mayroon kaming, mayroon kaming lumpia, chicken joy, and then, Bisoto. Bisoto. At saka mayroon kaming pansit na pinakurat. May toyo siya pero hindi mapula yung toyo. Ayan. Andito ngayon si Marian as an au pair dito sa Luxembourg. Ayan. Hello Marian, mag-hi ka sa kanila. Hi vlog. And then, nandito naman si Ruby as a nanny dito sa Luxembourg. Ayan, so habang kumakain kami, mag-usap-usap kami about sa life namin dito sa Europe. Ayan. Ruby, kamusta ang life dito sa Europe? Okay lang. Hindi ko in-expect na na makakapunta ako ng Europe. Hindi ko pinangarap. Wala akong ini-idea. Sa Europe, ganyan, wala. Kasi dati ako sa Singapore lang ako dati. 3 years ako sa Singapore. Indian ang amo ko dati. Tapos, lumipat ako sa Indian kasi ang pangit ng ugali ng amo ko na Indian. Hanggang sa nakuha ko itong Italian na amo ko. Tapos dinala ka so, wala talagang walang imposible ba, no? Hindi ko talaga pinangarap. Tapos sabi ko, unexpected blessing. tapos sinabi sa akin ng amo ko na, may mga ka na ba sa Europe? Sabi ko, wala. Kasi Singapore lang talaga yung ko noon. Parang lang dito. Sa Europe, sabi niya, may may winter, may summer. Ganon. Ang winter dati, ang alam ko, yung snow lang. Iba pala kasi yung winter pala dito, yung malamig na malamig talaga kahit walang snow. Akala mo, Isa yung pag sinabing winter, Snow. may snow siya. Oo. Hindi pala. So may winter kasi, ang tinatawag kasi ng winter is taglamig. Hindi siya sinasabing, pag winter, may snow. Kasi sa Madrid kasi minsan lang siya nag-snow. Pero may mga snow pero sa bundok. So, malayo na sa city. Mga 1 hour, 2 hours pa from city. Tapos dito naman sa Luxembourg, minsan lang din. Nag-snow, pero natutunaw. Pero mayroong naman na nagsistay talaga siya ng 1 linggo, ganun, pag sobrang lamig. So, ikaw, Marian, kamusta? From Pinas. Au pair siya dito sa Luxembourg. So, yun, masaya naman ikaw dito sa Europe. Kamusta ang experience mo as an au pair? Lalo-lalo na may pagkain Pinoy ang saya. Kasi guys, ayan. Minsan lang kasi kami, umalis yung katabi ko eh. Minsan lang kami makakain ng Pinoy na pagkain pag once na weekend. Pag nag-gatherings kami. Nag-gather kami. And then nagluluto kami ng mga pagkain Pinoy. Kasi sa aming mga amo, yung pagkain, kung anong lahi ng amo namin. Kasi yung amo mo, anong lahi ng amo mo? Espanyol yung babae. Silang dalawa Espanyol. So sa akin naman, dalawa sila Espanyol din. So sa'yo, anong lahi ng amo mo? Italian. So dalawa sila din, Italian din yung amo. So dito kasi sa Luxembourg, yung mga tao kasi dito, na na siya, ang dami ng mga European, galing ng iba't ibang bansa, halimbawa galing ng Spain, galing ng mga Italy, France, mix na dito sa Luxembourg talaga. Pagdating ko dito, 69 point something. Kasi nag-a-adjust pa. Nag-a-adjust ka pa kasi dito. Kasi dito, walang masyadong kanin. Tinapay, ganun. So, dapat, pag once na pumunta kayo dito sa Europe, expect nyo na mas more sila sa tinapay. Di tayong mga Pilipino naman, hindi tayo sanay sa tinapay, di ba? So, mag-a-adjust talaga. Ako nung pumunta ako sa Norway, pumayat din naman ako. Pero, nung naka-adjust ng katawan ko, yun. Siguro pag pagkatapos ng adjustment period ko, magtataba ulit ako. Oo, tataba ulit ka pag once na naka-adjust na yung mo. Yung
Actually, Life pag mo nandito dito. ka lalong-lalo na dito sa Luxembourg, pag hindi ka sanay na yung paligid mo, napaka talaga, ano bang sa Tagalog niya? Tahimik. Tahimik, yung parang madidepress ka talaga kasi namimiss mo yung Pinas, yung may mga kapitbahay kang ang ingay-ingay, tapos dito pagdating mo, ang tahimik talaga. Kung hindi ka lalabas, wala kang taong makikita, ganyan. Ang hirap. Kaya, Ako pag winter. winter yung ano sa'yo. Oo, Ay, hindi kasi ko pa umuulan, nakasanayan. madilim, alas 4, madilim na. Very dark na yan, alas 4. Pag winter kasi dito, maraming dilim kaysa sa araw. Pag summer naman, maraming araw kaysa sa dilim. Alas 11, maaraw pa. May mga amo na ang babysit is chance lang sa araw, palit araw. Mayroon din na bayaran. So, ikaw, ano? Last time, nagbibisit ako, tapos hapon ako nakalabas. Alas 3 na, supposed to be half day lang tayo pag Saturday. So, pinalitan nila na kahapon, nakalabas ako, wala na akong trabaho 4, so nakalabas ako hanggang gabi. Tapos ngayon, balik ako bibisit. So, ngayon, babayaran nila ako. Ayan, so dito kasi bilang, ang oras mo talagang binibilang kung anong oras ka mag-uumpisa sa trabaho hanggang sa matapos. Yun lang. Pag lumampas ka, kailangan na nilang bayaran. Ganon. Yun yung nakakaganda dito kasi hindi nila inabuso yung oras natin, di ba? Hindi. Oo. Yun. Yung oras talaga natin parang alam nila na hindi dapat sila maglampas doon. Pumunta ako dito sa Luxembourg. So, galing ako ng Singapore. Andoon lahat yung family ko, yung mga tita ko, yung mama ko, andoon. So, parang home na lang, hindi ka mahu-homesick doon kasi every Sunday, andun na yung family mo, andun na yung mga tita ko, ganon. Pumunta ako ng Luxembourg, ako lang mag-isa. Wala akong tita, wala akong kakilala dito. So, wala akong ibang aasahan. Kailangan talaga maging matatag ka. Sa pag-abroad kasi kailangan talaga matibay ka. Physically. Hindi lang physically, mentally talaga, number 1, no? Kailangan mo lang magpakatatag. Patuloy ka lang sa pangarap mo kasi andito ka na sa Europe. Kasi dito kasi sa Europe, may pangarap ka na talaga dito kasi yung sahod mo pa lang dito. Parang may future ka na. Oo, parang nasa sayo na yan kung paano mo yan siya i-manage, kung paano mo i-handle yung sahod mo. Kasi kahit gaano kalaki ang sahod mo kung hindi ka marunong mag-savings, True. Tama. Wala Kasi the more na lumalaki yung sweldo mo, the more na lumalaki yung gastusin. Expenses mo na ano mo yan. Kahit saan ka pumunta na bansa, kahit malaki pa yung sweldo mo dun, habang tumatagal, lumiliit siya sa paningin mo kasi lumalaki yung expenses mo. Kasi mas lumalaki yung gusto mong bilhin, mas nagmamahal. Kaya nga, nasa sayo yan kung paano mo siya i-manage. Yun. Kahit alangan sabihin mo, malaki na yung sahod ko, bili ka dito, bili ka doon. Tapos, hindi mo alam, hindi mo naman anuhin na pinagdadasal. Paano pag magkakasakit ka? So, yun lang. Mga emergencies mo, no? Di ba? Emergency sa Pilipinas, ganun. Sila, Saan ka huhugot? Nani kayo, sumalaki yung sahod nyo. Unlike me. Kasi Au pair. ako, au pair. So, yung sahod ko is 600. Pero, pag au pair ka kasi, it's depend sa amo mo kung magkano yung ibigay sa'yo. So, kaming mga au pair, pero at least, kung au pair ka, pwede ka naman ding ng nani pagkatapos ng mo, di ba? Pero, ang sahod talaga pag au pair ka is konti lang. Allowance lang siya. Allowance lang Tawag siya. nun. Hindi talaga siya matatawag na sahod, it's allowance. So, ano masasabi mo din? Sa, Kasi, ilang months ka na dito? magsi 6 months. 6 months pa siya dito sa Europe. So, 6 months talaga nag-a-adjust nasa pa ako. adjustment period pa siya na homesick siya. Umiiyak pa yan siya. Kasi nga, ganyan talaga pag nag-uumpisa ka Nasa talaga processing sa pa ako pag-abroad. And first time niyang nag-abroad. First time niya. From Pilipinas to dito talaga. Pilipinas siya, nag-offer siya dito sa Luxembourg. Ngayon, sa 6 months na yan, kamusta? Anong masasabi mo doon sa mga taong gustong pumunta dito, ganon? Kasi dito sa atin, ang hirap na punta ng lugar na to, di ba? Hindi talaga basta-basta na nakakapunta dito. Gusto niyo talagang pumunta dito, i-search niyo yung vlog niya, tingnan niyo para may idea kayo.
Sa mga TikTok videos ko diyan, I-follow niyo marami sa yung lahat. mga information. Pag gusto ding makaahon-ahon din. Yeah, of course. Oo. Ganun naman talaga tayo. Oo. Kaya nga tayo nag-abroad para Para talagang makaahon din tayo. Yun. Eh kung gusto nila talaga, i-follow ka nila para meron silang knowledge kung ano yung dapat Knowledge, gawin nila. information. Oo, mga information. Na kung anong ganun. gagawin nila, ganun, para makapunta din dito. Kasi ako, ayaw kong ipagdamot yung Europe. Kasi siyempre, Europe para yan, Para sa lahat. para sa lahat. And then, opportunity yan na para makapunta dito, kung gusto nyo magstay na dito. Pero okay na lang dito kasi malaki yung expenses mo. Malaki din ang sahod. Unlike sa Pilipinas, malaki ang expenses. Walang sahod. Maliit ang sahod. Kaya hindi balance. Dito kasi is balance talaga. So, Tapos yun, nakaano lang dito is libre yung sakay mo, saan ka magpunta, hindi ka na, hindi dito mo na kasi yung sa babudgetan. Luxembourg, is libre talaga ang sakay dito. Transportation. So, yun Yun lang lang. ang kagandahan. But bawat bansa kasi dito, may mga advantage din, may mga disadvantage. Oo. Dito sa Luxembourg, libre nga ang sakay, advantage yun. Pero kung sa maraming tao, wala masyadong maraming tao. Kaya sa mga hindi mahilig talaga sa sa kunting tao, Yung hindi sanay. mabuboard talaga dito sa Luxembourg. Kaya Kaya so may mga advantage Kaya nga. at saka disadvantage talaga sa mga bawat bansa dito. Kailangan mo lang kasi kailangan lang kasi kung saan ka man na bansa dito sa Europe, kailangan kasi i-embrace mo talaga yung bansa na yun para ma-enjoy mo siya. O halimbawa, mahilig ka sa maraming tao, then napunta ka sa Luxembourg, walang maraming tao. I-embrace mo siya, okay. Okay lang na walang maraming tao, ganun, di ba? Embrace mo siya. Isipin mo na lang mong every i-embrace katapusan. kung ano yung kasalukuyan. Mm, mm, mm. What happened, like that. So, ayan, mga kayan, magtatapos na kami. Tapusin namin ang kain namin, ubusin namin ito. Ayan. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo, may nagkaroon kayo ng more knowledge about sa buhay namin dito sa Europe. Ayan. So, ayan, maraming salamat. Bye-bye. Adios. Adi. Ciao, ciao. Bye. Thank you. Merci. Merci beaucoup.